Alright guys, what's up? Welcome guys, welcome. May pag-uusapan tayo guys, ano? Alam kong wala manonood sa video kong ito, pero kung may maliwanagan ako ng isa, dalawa, tatlo na kabataan, ay malaking bagay na para sa akin at may tuwid ko ang kaisipan ng kabataan. Tungkol ito guys sa isang bata na minura niya yung principal. Ito ba ay tama o mali? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? So, ibang topic ang pag-uusapan natin, hindi tungkol sa pag-duty ng security guard. Ito ay tungkol sa pag-uugali ng isang bata doon sa graduation sa Antique. Ito yung bata guys, ayan. Okay guys, yung bata na guys ay naintindihan natin kasi nagalit sila kasi nga gusto nila magtuga sa kanilang graduation. Since yung kanilang principal ay hindi nga sumang-ayon na isuot nila yung tuga, mukhang ikinagalit o kaya ikinidismaya nila. So sa sobrang galit ng bata, namura niya yung principal sa harap ng maraming kabataan at mga magulang at sa mga teacher doon sa paligid. Di ba? Namura niya at sinabihan pa siya ng mga kasama niya na nice one. So, parang binuyo pa siya kasi nangyari kasi parang gusto nilang manggigil dun sa principal eh. Kaya ganun nangyari na minura niya talaga. So, maraming sa mga social media guys, kung papansinin niyo, mukhang hindi na highlight yung ganung attitude ng bata. Siguro ako lang nag-highlight at wala naman nag-react. Gusto ko nga ibasa ko eh. Pero gusto ko lang bigyan ng tinatawag diin ang ganung pag-uugali ng bata. Kasi kung hindi natin mabigyan ng diin ang ganung aksyon ng bata, maaring maging tama ito sa mata ng ibang kabataan. At yung mga reaksyon ng mga kabataan doon sa graduation na sa tingin ko binigyan pa ng campaign ng mga tao sa mundo ng social media ay nagiging kuan. Maniwala kayo sa akin guys, kung hindi ito mabigyan ng diin, masusundan at masusundan pa itong ganitong pangyayari na may mumurahing hindi basta-bastang tao ng mga kabataan, which is masasabi kong hindi tama. Ngayon, tama ba yung naging aksyon ng principal? Diba? Kasi yung principal kasi, ang dami niya ng pinagdaanan. Sinumbong na nga dyan siya sa kay Tulpo ngayon. Bali, marami nang nagrereklamo mga teacher na baka kasi may ugali nga daw. Okay. So, ngayon doon tayo sa bata. Doon natin ito unang pansin natin doon sa bata na nagmura siya. Ito ba ay tama para sa mga kuan? Sa karamihang pag-uugali, ito ba ay tama? Tama lang murahin yun, sabi ng iba. Kasi kupal yung principal na yan. Kupal yan, dapat murahin. Tama lang yun, minura niya. Tama ba yun guys? Para sa akin, hindi siya tama. Okay? At dapat na, kung ako lang ang kuan, dapat may tinatawag na appropriate action, disciplinary action, doon sa ganong sistema. Okay, so punta tayo doon sa bata. Alam nyo guys, ipagpalagay na natin na masama ang ugali ng principal. Masama ang ugali. Hindi makain ng aso ang ugali ng principal. Pero ganun pa man guys, hindi niya deserve na murahin ng isang estudyante. Kasi ang principal guys ay may qualification, may requirements yan bago mamakuha yung position na yan. At for sure, yung mga qualification na yun, requirements na yun, ay napagtagumpayan nung principal na ang pangalan, Mrs. Nietes. Okay? So, kung kupal man siya,
kupal siya. Lagyan natin kupal siya. Totoong kupal siya. Dapat tayong mga estudyante, subordinates, mayroon tayong tinatawag na angry control. Ang tawag dyan, yung pag-uugali mo, marunong kang kumontrol sa galit mo. Emotional control. Kasi bakit? Hindi mo alam ang haharapin ang consequences na mangyayari sa'yo. Tulad ng mga bata ng nagmura, binigyan pa siya ng parang cheer ng kanyang mga classmate, nice one. Hindi niya alam na siya yung sinubo. Siya yung parang ginawang inihaw siya sa baga. Isipin mo, graduating ka. Kung ikaw bigyan ng hassle ng principal, maaring mapasubo pa ang iyong kinabukasan. Kasi bakit? Doon sa action mo. Hindi ka nag-emotional control. Tandaan nyo to guys, pag kayo nag-aral, nasa stage kayo ng pagtitraining. Kung ang teacher mo, kung ang principal mo kupal, pag nagtrabaho ka, maraming kupal sa trabaho. Sa pulis, security guard, doktor, nurse, maraming kupal dyan. Malupit na leader, malupit na boss, marami yan. Pasalamat ka, nag-aaral ka pa, nakaranas ka na ng kupal na teacher at principal, mani-mani na lang sa'yo pag nag-work ka. Kung may kupal kang, lalo na sa barko, maraming kupal din doon kung magsisiman ka. Diba guys? Ano bang dapat gawin? Ang dapat mong gawin, i-control mo yung sarili mo at i-compose mo kung paano mo i-deal yung kupal mong boss or manager or ano pa man. Kasi kung gagawa ka ng hakbang na sinunod mo yung bugso ng damdamin mo, ang consequences nun, sa'yo pa rin mapupunta. Which is, mas mawawala ang iyong brighter future. Ipagpalagay na lang natin, tulad ng mayroon akong pinsan seaman siya. Hindi siya marunong mag-control ng kanyang emosyon. Bawat sampa niya, mayroon siyang nakakaroon ng away sa barko. Anong nangyari? Negative ang kanyang report palagi sa kanyang seaman's book. Instead na maging official siya ng barko, nangyari, hindi na siya makasakay dahil dun sa mga negative report niya. Ganun yun, guys. Deserve ng mga taong leader na sundin at igalang. Ngayon, kung kupal yan at yung sitwasyon ay kailangan mong laruin yun. Kailangan mong laruin para mag-survive ka. Pag nag-survive ka nun, ibig sabihin, marunong ka nang lumaro sa buhay. Yun. Hindi ka dapat magpadala sa emosyon mo. At sinicheer ka pa ng mga kapwa mo estudyante na hindi mo alam, mas lalo mong sinusubo ang kinabukasan mo. Okay lang, kung makalusot ka sa sitwasyon na yan, yung bata nagmumura, kung mapipressure yung principal na hindi ka nabigyan ng malalim-lalim na parusa kasi medyo pressurado na siya ngayon dahil pinipetisyon na siya ng mga magulang at saka estudyante, ay ipasalamat mo. Pero kung ako sa'yo, kung ako yung bata na yon, unahan niya nang manghingi ng sorry sa principal para hindi siya mabigyan ng talagang malalim-lalim na parusa at ikakasira pa ng kanyang kinabukasan. Kasi hindi deserve ng principal na murahin, lalo na sa maraming tao. Hindi maganda tingnan at pakinggan sa mga bata, baka gayahin. Ako hindi ko kinukonsinti ang ganong aksyon. Alam ko marami magagalit sa amin dito dahil maraming kakampi yung bata dahil kupal nga daw yung principal, pero hindi pa rin ganon. Sabi ko nga, maraming kupal sa mundong ibabaw. Lalaruin mo lang. Guys, remember guys, kung ikaw magiging leader o kaya magiging boss, hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Pag once na ang interest ng tao makontra mo, sigurado magagalit na sa'yo. Bakit nagalit kadalasan ang mga tao dun sa graduation? Dahil hindi nasunod ang kanilang interest na masuot yung tuga.
Di ba? Pero hindi nila pinakinggan o inalam na bakit hindi pinasuot ng tuga ng principal yung sa graduation. Kasi nga, ang iniisip ng principal kung paano makatipid at masunod ang mandato ng yung ating DepEd. Yun lang naman. Ikaw naman bata, nagpadala ka sa bugso na yung damdamin. Ano ba yung pinaglalaban mo? Yung tuga lang. Pero yung action mo, yung damage ng action mo, anong nangyari? Maaring mawalan ka ng pagkakataon mag-enroll ng college at someday maging professional. At yung ganong attitude mo, pwede mong dalhin yan. Someday, pag ikaw naman ang magiging hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo. Paano kung magtrabaho ka na at may boss kang kupal, anong gagawin mo? Mumurahin mo ulit? Hindi pa naman huli ang lahat, bata ka pa. Pwede mong baguhin yung pananaw na yan. Kaya ako ginawa tong video na to para maliwanagan ang kabataan. Ang sabi nga nila know your fight, choose your fight. Ang pinaglaban mo, tuga lang. Ang sinugal mo, kinabukasan mo. Minura mo yung principal Pwede kang gawa ng action na ikakasira ng kinabukasan mo. O di ba? Sino ngayon na nasubo sa alanganin? Ikaw, hindi yung mga classmate mong nag-cheer pa sa'yo. Nice one. Yung teacher na lumaban dun nakipaglaban sa mga bata. Sorry for the wrong information, but ang alam ko, inaalok siya ng trabaho dun sa dati niyang trabaho na pagtuturo sa reviewer center. So, ibig sabihin, maaring may hinaharap na siyang consequences dun sa action din niya sa principal. Yun yung sinasabi ko guys. Na tayo mga kabataan, sa eskwelahan, training nyo yan. Training nyo yan kung paano kayo mag-survive sa totoong buhay, sa labas ng wala na kayo sa magulang nyo. Malupit ang totoong buhay. Mga kabataan, sana may nanood. Malupit ang totoong buhay. Hindi kayo sasantuhin. Ngayon, kung hindi kayo marunong lumaro sa sistema, ay maaring kayong mapahamak. Maaring buhay pa ang kapalit. Sa barko, kunwari, diba? May mga nilalaglag. Hindi ko sinabing, mayroon, ibig sabihin, hindi ko sigurado kung anong sitwasyon. Basta may naririnig lang ako. Dahil bakit? Hindi ka marunong maglaro sa buhay. Kung yung principal nyo ngayon ay kupal, marami yan sa labas. Marami kang katagpo. Kasama mong kupal, makakatagpo mo rin yan. Marunong ka lang maglaro. Nung ako nag-security officer guys, ang tauhan namin almost 100 na security guard. Almost 200. Tandaan niyo yung security guard guys, puro mga lalaki yan. Iba-ibang ugali niyan. Iba-ibang ugali. Kahit anong bait mo bilang officer, may magagalit sa'yo. At may sasabihin sa'yo, kupal ka. Kaya kung ikaw ngayon, ikaw isang subordinate o estudyante, i-control mo yung emotion mo. Baka sabihin, magtanong mo, sir, ano ba yan? Titiisin ko na lang ba yan? Kung ganun. Una-una, kung kunwari nagtatrabaho ka na, hindi na estudyante. Una-una, kung kailangan mo yung trabaho, anong gagawin mo? Lumaro ka sa sistema. At patibayin mo yung sarili mo. Ngayon, kung matibay na sarili mo, kaya mo na, exit. Lumabas ka. Maghanap ka ng panibagong daan. Pero doon sa panibagong daan na hanapin mo, expect mo na may kupal ka na namang masasalubong doon. So kung lahat ng kupal iiwasan mo, lahat ng siraulo na tao iiwasan mo, ano mangyayari sa'yo? Panay lang ang exit mo. Panay lang ang exit mo. So, anong dapat gawin? Para mag-survive ka sa sitwasyon, yung mga kupal, harapin mo at laruin mo ang sitwasyon. Pag nalaro mo na yon, doon nalalawak ang iyong kaisipan. At doon na rin lalawak ang iyong tinatawag emotional control. Na hindi ka basta-basta maglabas ng galit at magbigay ng aksyon na too much doon sa sitwasyon. Tulad ng bata na yon. Pinaglaban niya, tuga lang, nagalit siya. Doon sa action niya, kung tuduhin siya ng principal, sa palagay nyo kaya, ano mangyayari sa kanya? Yung school record niya ang maundulto. Ang pag-i-enroll niya, ang pag-aaral niya, paano kung ang magulang niya ay pinangarap na maging seaman siya, maging pulis siya,
Hindi niya kakayanin ba niyang ipatuloy yun kung tuduhin siya ng bigyan ng action dun sa principal? Isipin mo, principal, minura mo sa harap ng maraming tao. At tinanong pa yung pangalan niya, binigay niya pa. Ang proud niya pa. Guys, I hope na hindi niyo masamain tong video na to. Gusto ko lang namang ipahatid na kayo mga estudyante ay lalabas pa lang, kayo mga kabataan, lalabas pa lang sa totoong buhay. Diyan sa school nyo, training ground nyo yan. Kung may classmate kayong kupal, may classmate kayong siraulo, at napagtagumpayan nyo, kaya may sinasalitang plastikan, o kaya tinatawag na, yung how to deal people around. Ganun yun. Kasi pagdating sa trabaho, i-deal mo siya. Kahit hindi mo gusto. Isipin mo, pumasok ka sa trabaho mo, may tao kang hindi mo gusto. Alam mo, sabihin mo, hindi na ako papasok, ma'am. Hindi ko gusto yung ka-office mate ko. Sasabihin mo ganun. Pwede naman yun. Ang tanong, may trabaho ka pa ba? Kinabukasan, wala na. Eh kung may pamilya ka na, may pinakain kang pamilya, nanga ka ngayon. Diba? Kaya may mga taong hindi nangangamuhan. Kung may magaling kang tinatawag na skills, singer ka, magaling ka sa kuhan, pwede kang hindi mangamuhan, tatayo ka na sarili mong kumpanya. Pero kung isa ka lang sa ordinaryong tao na nangangailangan ng trabaho someday, eh kailangan mong makisama o makijoin or ang tawag dyan, makipag-deal sa mga taong kahit hindi mo gusto, at lalaruin mo yon, at marunong kang mag-control sa emotion mo. So itong video natin, gusto ko lang ipa-remind sa mga kabataan, especially sa mga, alam ko wala nanonood sa estudyante. Kung may makapanood ditong 5 tao at magulang na kayo, o kaya magiging magulang pa kayo, I hope na ma-try nyo, ma-guide ang kabataan. No, ma-try nyo ma-guide ang kabataan na huwag masyadong mag-react ng too much sa sitwasyon. Diba? Yung batang nagmumura, hindi naman siya dapat ganon. Although naintindihan natin, kasi nga sa frustration niya, pero dapat presence of mind, emotion control, para hindi ka makapag-react ng wala nasa tamang timing. Okay? Tamang timing. Diba? Nakikita niyo yung video, guys? Yung teacher na nag-react doon sa principal, nagsigawan yung mga bata, tuga, gano'n. Lalo nyong in-ignite ang, ipalagay na natin, sinasabi nyo, kupal ba yung principal na yun? Lalo nyo in-ignite ang kanyang galit. Which is, kung aalamin yung totoong kwento, na pagmitingan doon sa totoong kwento, na pagmitingan nila na hindi pumayag ang kanilang principal na magsuot sila ng tuga, dinis-agree nila, kaya ganun ang reaction ng principal nila, at ngayon hindi nasunod ang kanilang self-interest, mga measure of the self-interest, ganun ang reaction nila, which is hindi naman dapat mag-react ng too much. Kung sinunod lang nila agad, hubarin yung tuga, ayun ang principal eh. In the end of the day, graduate ka rin naman pa rin kayo. At yung sinasabi nyong moment ng tuga, ibuhos na lang ninyo sa college nyo. College day nyo. Diba? Ganun lang yun. Kasi ako, sa akin bilang tatay, ang issue ko, gumraduate lang kayo. Hindi ko nga hinahanap yung 80, 90 na grado eh. 75 lang, masaya na ako sa mga anak ko eh. Kaso lang, yung mga anak ko, niregaluhan lang nila ako ng 90 ang grado. They good. Thank you Lord, salamat. Pero sa totoo lang, ang requirement ko lang sa mga anak ko, 75, okay na ako. Ngayon, pag-graduate ng mga anak ko, magtuga mo kayo, hindi, wala. Importante na, graduate kayo at maghanap kayo ng trabaho. Sa iyon ang totoong buhay na harapin natin. Okay guys, so I hope na itong video na to magbigay liwanag doon sa mga kabataan na hindi basta magbigay ng masyadong brutal na mga aksyon sa mga sitwasyon. Control your emotion, compose palagi sa sitwasyon para hindi mauwi sa tinatawag na kapahamakan. Okay guys, I hope na kita-kita tayo sa susunod na video guys. If you don't like the video, dislike the video guys, dislike. Bye bye guys, kita-kita tayo sa susunod video. Bye bye.